anytime soon. At ang pruweba po niyan, yung binanggit ko naman, malinaw naman po, base po sa testimonya nung nag-issue ng kanyang salaysay nung Biyernes. Yung po yung sinabi nga na itong 103 na to, ang nag-recruit dito yung retired general. At hindi naman natin po itinatanggi na empleyado ni Saldico siya nagpapasweldo. Katunayan, ang sabi nga pa nga po natin, nag-iwan ng 200 million si Saldico doon sa general para pangalagaan yung kapakanan ng 100 na ito. So kung magpapakita po ng employment, ng certificate of employment, na empleyado sila ni Saldico o mga kumpanyang malapit kay Saldico, nakadikit kay Saldico, hindi naman po kailangan yun, established na yan. Pero maganda rin po na ilabas. Ang sinasabi ko lang po dito, doon sa 18, yung 8, yun po yung gustong itanong namin sa kanila individually. Totoo ba na ikaw ay hindi naman kay Saldico nagbabantay at nagmamaneho, dito sa taong ito ka nagmamaneho at nagbabantay? Kaya po gusto namin silang tanungin na isa-isa. Katunayan, ang unang hiling po namin ay magsulat sila ng kanilang salaysay. Pero ayaw po nila, hindi nila gustong gawin. Sana po sa 17, handa na silang magsalaysay kasi hindi daw po sila handa ngayon. Nakapagtaka rin po yan dahil dapat handa ka anytime. Dahil nung ginawa mo yung joint affidavit na yan, kahit anong pagtatanong at pagbabali-baliktad sa'yo, yung pa rin ang kwentong lalabas kung ano naging partisipasyon. Sino nabanggit yung general? Si General Sugusta po ba yun? Ay, wala po akong binabanggit. Basta sabi ko, class 1975, ano po. Alam ko po yung badyo binabanggit si General Sudusta dahil siya siyang head ng security ng SunWest, ano po. Posible po, pag tugma-tugma namin yung finding, maaaring siya po yun. Sir, kasama ba dun sa Dapat po. Yung po talaga sana yung gawin para mas madali po yung direksyon ng pag-iimbestiga. Yung hangarin po nilang ipatawag namin yung mga inakusahan. Pag malinaw po doon, madali na namin ipapatawag. Hindi po kami magdadalawang isip na ipatawag yung mga binapangalanan nila. At ito nga po yan, marami po kasi kaming gustong itanong. May mga litrato pong inilagay doon. Alam nyo po sa korte, sa ebidensya, yung pong litrato, bago tanggapin na ito'y ebidensya ng isang krimen, kailangan po na yung kumuha ng litrato ay manumpa na siya ang kumuha at siyang talagang gumawa nun, anong oras, anong circumstances nung kinuhaan niya yung litrato na yon. Yun po yung mga tanong namin. At asaan po ang original ng mga litrato? Sir, kailan nyo sila pinapabalik? Sa 17 po. Sila na po ang nagsabi nun, namili po ng 17 or 31, 17 po. So, sir, hindi sila considered na potential witness, persons of interest? They're potential witness, there could be perpetrator, there could be witness, depende nga po sa tatakbuhin. There could be a victim, depende po sa tatakbuhin ng ebidensya. Ngayon po kasi wala pa nga po nasagot dun sa mga pangyayari dun sa kwento nung salaysay. Personal circumstances pa lang po nila yung in-establish. Sir, 16 out of 18 po yung 16 po out of 18, dalawa yung wala. Bakit daw? Sabi yata para manganganak daw yung asawa. May isang dahilan na gano'n. Yung isa, hindi ko po alam kasi yung isang hindi umatid, very critical, yun yung si Sergeant Tubi. Siya yung nagkiklaim na nag-deliver ng pera sa Ilocos na sumakay ng eroplano na lumalabas naman dun sa log ng eroplano, air taxi, from 2023 to 2025, hindi naman sila sumakay doon na magkasama ni Saldico. At narinig ko rin yun, sinabi kanina ni Atty. Baligo, 2022 nangyari Kaya po kami nag-iimbestiga dahil yung pong joint affidavit, walang sinasabing mga eksaktong date. Sa paragraph 44 po yun nung claim nila. Wala pong nilagay doon na 2022 pumunta. Pero ngayon po, baka mahihirapan na gusto namin tapusin na ngayon. Baka pag may tinanong kami, sinabi namin ngayon, hindi kasi 2020 ano naman yan Yun po yung dahilan kung ba't kami nag-iimbestiga para ma-establish specifically kung ano po. Tandaan po nyo, criminal case po itong iimbestigahan natin doon sa mga pinangalanan nila. Ano po ba ang pamantayan ng korte sa criminal case para kayo mahatulan na may sala? Guilt beyond reasonable doubt. Walang pagdududa dapat. Sir, sorry po, sinabi po ni former Congressman Mike Defensor na nakausap niya si Orly Guteza at sinabi na nasa bansa pa raw po and he's in good condition. Ano lang po yung information ng NBI? Mas maigi pa po pala si Congressman Mike Defensor at alam niya kung nasaan si Sergeant Guteza. Makipagtulungan po. Ibigay po sa amin at tumulong na rin po dito sa investigasyon. Kung talagang hangarin po nilang habulin at papanagutin sa batas ang mga taong pinapangalanan nila, nakahanda po kaming usigin at patawag sila, pasagutin sila
provided na yung ebidensya malinaw. Ang NBI po, hindi po kami magagamit para sa isang fishing expedition para doon sa mga political reasons or ano pa bang pong dahilan ng sino bang pong kampo. Sir Secretary General, kailan napasabina na ba? Hindi pa po. Bukas ang dinapina pa lang po namin si Pastor Efrain Tindero po. Pero kung target, ano tayo? Wala pong advice, pero ang nakalagay po sa sapina, dapat dumalo siya. Hindi ko po alam yan. Wala pong pasabi sa amin o impormasyon. Sure, sorry for the offensive words. May sinabi po si Attorney Topacio yung about kamoting kahoy daw ang NBI. Ay, hayaan na po natin yon. Hindi po tayo mag-i-engage sa ganyan kasi marami pong maayos na gawain ng NBI. Yan, tamang-tama, sinabi nyo yan. Gusto ko lang pong ipagmalaki ang men and women ng NBI. Just yesterday, apprehended with coordination with Homeland Security ng US, yung 200 million po na fake na dollars na dapat mapupunta sa circulation, nahuli po ng joint team ng CRD, yung screed namin ng NBI, nakahuli po kahapon. At kahapon din po yung scam po, financial scam sa San Pedro, kung saan yung bayan ko, ay nahuli rin po ng NBI. Marami po kaming ginagawang trabaho. At kami po nandito para manungkulan. We will not engage dun po sa mga ganyang name calling. Alam niyo po, minsan kasi yung mga taong walang magandang argumento will resort to that name calling. And I will not go down to that level. Pasensya na po. Pero lawyer to lawyer, sir, hindi ba parang unprofessional yun for Senator Passion? Well, kayo na po nagsabi niyan. Pero hayaan niyo po siya kasi sa kanya po salita yun eh. So sa akin po, I will not engage in that. Marami pong magandang trabaho ginagawa ang NBI na dapat namin pagtuunan ng pansin. Sir, can you share about your accomplishment sa fake dollars, sir? Well, kahapon po yun, nagkaroon ng sting operation together with the Homeland Security at na-apprehend po namin na kung hindi natin nahuli yan, mga $200 million worth of money ng US na pwedeng makalat sa circulation. Meron din pong ibang currencies pa, Malaysian ringgit, iba-iba pong currencies. We will provide you with more details, papa-inquest lang po namin yung personality. Sir Secretary General, siya lang yung nag-recruit doon sa 103 para kay Zaldico. Wala siyang kinalaman doon sa paglabas ng 18? Hindi pa po natin alam yan. Kaya nga po tayo nagpapatawag para alamin po natin lahat ng anggulo po. Sir, just for clarification, kinumpirma po nila kanina na kumpleto ang 18 next week sa pag-react. Mabuti po yan para po masagot ng... Kinumpirma po ba sa Wala pong sinabi. Wala pong sinabi. We're expecting. Pero kung dumalo po sila, nakita niyo naman po, we treated them well. Alam namin na mahirap yung hinaharap nila. So pagdating pa lang po, instructed by investigators to exercise maximum tolerance. Na kaya kahit na sumisigaw na po't nagwawala yung isang abogado, hindi po pinapatulan ng ating mga ahente po. Sir, ano po sa kanila, sir? Dalawa lang naman po yata yung abogado nandoon. Kayo na po ang pumili ko sinong gusto ninyo. Ano po? Issue 25 po yung pinadala ng sabina. Ilan po lahat ang dumalo? Ang dumalo na po kasi, ang nakadalo na nung Friday, dumalo na yung isa. Tapos dumalo yung representative ng nagpadala abogado yung sa Club Pilipino. Ano po. Tapos dumalo si Mike Defensor at asawa niya. So, tapos si Attorney Balikod. So dalawa lang yung hindi dumalo, yung Maris, saka si Pastor Efrain tomorrow po dapat. Sir, may binanggit si Atty. Baligod kanina, yung tatlong kasama daw nung 18, pinasok daw yung bahay para pagdantaan yung buhay. Well, maganda po sana, officially, reklamo. Wala pong lumabas doon sa investigation kanina. Ang pakiusap ko lang po sana, ako nga po sana, kung pwede ko lang takasan itong mga interview na to, kaso kailangan transparent tayo sa taong bayan, ano po. Kasi nagkakaroon ng mga salita na ganyan. Ang pakiusap ko lang po sana, kung meron pong mga pangyayari, let's make it all official. Para po yung tiwala ng taong bayan nasa atin, ang sagot lang po naman dyan, we have to be very transparent sa ginagawa natin eh. At may recording naman po yung buong proceedings na ginawa namin in case na meron po mga sinabi na saliwat o taliwas, bari naman po nating ilabas yung recording na yan. But ang sinasabi nga, I would like to thank yung pong aming pong men and women who conducted the investigation today. We treated them well. We provided them water, coffee, even lunch bago po namin sila pinalis. Ganito po yung serbisyo natin sa NBI. At yung pinalunch po natin, maayos ba yung pinakain natin dito? Maayos po. Hindi po kamote pinakain natin dito. Ano po? Sir, maayos po. Sir, yun nga po. Pero may binring up po sila sa inyo kanina sila tungkol sa mga death threats daw na Wala pong nabanggit na gano'n. And again, I'm offering the services of NBI kung mayroong mga threat na ganyan. We are willing to understand. Lalo na po kami na nag-iimbestiga,
mahirap po na magkaroon po ng ganyang usapin dahil somehow sagutin po namin yan ng aming pong ahensya. Pero sir, ano yung kwento ni Atty. Baligo dun sa tatlo? Ano yung detalye? May mga nasaktan ba? Wala nga po eh. Hindi po nila ini-report eh. The better thing to do, kung ako po lawyer at may ganung banta, I will make it official. At least ipablatter ko sa barangay. Pablatter ko sa police. Sir, yung wife ni Mike Defensor refused to mention yung about sa vehicle. Ano po ba ang gusto nating malaman talaga doon? Well, tinitingnan natin yung anggulo at partisipasyon ng lahat eh. Kung bakit may lumabas na ganitong mga istorya. Ano po. Is it true, sir, pati yung Club Filipino, sinabi na rin? Opo, kasi we established doon kung sino talaga ang nagbayad, nagpadala at mga dumating pa na personalidad doon. Kasi inimbestigahan din po sila para sa statement po nila. Overall, sir, parang simula pa lang tayo, sir. No? Ganun po nangyayari. Pero sana kung kanina sinagot na naging willing na silang sagutin yung onto the substance of the joint affidavit, baka medyo mas nakausad na po tayo. Pero request po nila yan. We'll give so much lenience sa kanila. Pakikinig po tayo. Pero sana wag gamitin ba na idadrag mo para yung mga personal or political interest may tulak natin. Mahirap po eh. Kagaya po nila Congressman Mike Defensor pumunta rito tapos sinabi naman nila hindi sila mag-issue statement pero nagpa-interview. Mas mahaba pa po yung interview yata kaysa dun sa statement po na binigay dun sa amin. So what I'm saying is sana wag gamitin platform tong nangyayari na to advance any political interest. We will not allow it.